I request everyone to once again stand. And let us be quiet before the Lord as we let Him, the Holy Spirit, to minister to us. I would like to read from the book of Ephesians, chapter 1, verses 1 to 6. The word says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and the instructions of the Lord. Slaves, obey your earthly master with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ. Not by way of eye service as people pleasers, but as servants of Christ, doing the will of God from the heart." For our tithes and offerings, sa pagkataon, we bring sacrifice. Dalaygon ng higmao na mga langit ng Amahan, nagapasalamat kami kanunay kanimo sa mga butang na imong ginatugot sa among kinabuhi. Nagapasalamat kami sa mga pribilehiyo na imong ginahatag ug ilabi na Ginoo sa kinabuhi na imong gidungag pa sa among. Kami Ginoo makapadayon sa pangalagad dira kanimo. Sa Ginoo nagahangyo kami karon nga pinaagi aning tithes and offerings Ginoo, magamit kini sa pagpalambo sa imong kinghanian. Samtang kami magapadayon sa pagpangalaga niya kanimo, nga daghan pa kami mga kalag na makabot ug madala diha sa Manila. Nagahangyo kami Ginoo nga pinaagi sa among kinabuhi, isip na imong sumusunod, mahimong mas daghan pa nga mga tao ang makaila niya kanimo.
So Lord, we pray nga ikaw maghahatag panalangin sa mga tao na open up sa ilang kasing-kasing o realize na hatag pagbalik ka kanimo kay tungod ikaw ang tinugdan sa tanan, ikaw ang tinugdan sa among kinabuhi, tinugdan sa langit ug sa yuta ug sa mga butang na naa kanamo. So Lord, we entrust everything unto you, especially Ginoo sa among nasod karon nga adunay pagkabahin-bahin. We pray, Lord, nga pinaagi sa imong mga mensahero nga magadala sa imong pulong karon, makabaton usab sila sa kaayuhan nga imuhang gihatag kanamo ug sa kamaayo ug sa gugma nga imong gipadala kasi Ginoong Hesus nga mahimong ilahang Ginoo maluluwas sa ilang kinabuhi aron Ginoo mahimo silang effective na leader sa among nasod. So Lord, we entrust everything unto you once more. For this we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Andam na ba ang tanan karon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Hinay man again, andam na ba ta na maminaw sa pulong sa Ginoo karon? Amen. Sa ato ang ihatag ang panahon sa ato ang mensahero. Walay lain kundi si Brother Engineer Ezekiel Tumines Jr. Atong palakpakan si Brother Gerard. Amen. Ay buntag sa tanan. Amen. Praise God. God is good. All the time. And all the time. God is good. Kulo po ka ang storya ni pagtindog na ko din share ko sa inyo. Was very excited beforehand but I forgot to look at my schedule. Pag-abutan ko din dito sa bakasyon, nag-expect ko nga ako'y magwali. So I prepared. Actually, dili kanimo akong wali ha. Ang wali is a different team. Excited kayo ay tindog na po ko sa budget ko. Share na po na ako sa mga to na ako sa Ginoo. Pero medyo na postpone gamay. Kung dapat si Iboy pa di ay, pag-umagang Iboy si Sir Ton, pag-umagang Sir Ton si Sister Montesa, pag-umagang Sister Montesa, si JJ, then salamat karon ni Ginoo. Yan karon pag-check na ako sa akong verse na akong ito is natunong din siya sa Family Sunday. So I had to change na po ang ako ang message. Supposedly, nag-prepare na ako. 1 month na ako siya prepare. Pero hindi na ko siya ma-share sa inyo. So okay lang ba na hindi ko pwede usulting next Sunday. Next Sunday. Next month, i-share na ko to. So focus lang sa takaroon sa team, which is the Family Sunday mga karon, di ba? Ang ako ang theme is a family that honors God. Amen? Okay naman no? Hallelujah. Amen. Praise God. Na question ganina, kompleto ba itong pamilya karon? Kung dili, ang buwan na ito itong wala nakaabot. Okay? Importante yung ang prayer. No? Hallelujah. Okay. So, we live in a time where families are under pressure. Do you believe that? Yes. Kinsa man itong mga kalaban? Technology, social media, everything. Muna siya na po ang schedules kita, especially katong mga parents na nagtatrabaho. No? Schedules, isa na siya sa naghatag o dili maayong relasyon sa pamilya. And many homes are filled with stress, okay, instead of peace. Isa ba din nga, di nalang ganahan muli sa balay, kapag muli kag balay, stress kayo ka. Diba? Ay, nanging ana. Actually, to be honest, there are some families that has that problem. Okay? So, some families eat together. Amen? Okay? Pero,
majority po karon, they eat together less. Pag mong lang nila, kung nila magkaon, hindi po kasabay, napako ginatuwas. Diba? Una, lipay kita kung atong mga anak, kudloan natin sa pagluhag. Para di ay, mabisita, sila nila magluhag. No? Hindi na siya. Pero wala nang pasabot nga din natutuluan ng mga bata. Importante yun, natutuluan nato sila mga house chores. Okay? So we talk less. Importante yun gihapon, dapat sa family natin, we have that ginatawag na open forum. Diba? Usually, pag maabot ang bata o pag sundo natin sa bata sa school, tanong tayo nato, kumusta na yung school na doon? Those are the key things na dapat natin timanan as a family and of course as a parents. But God never intended the family to simply survive. He designed the family to become a place where faith is lived, taught, and passed on. Okay? Muna siya ang reason na nag-design sa Ginoo ang family. In Deuteronomy chapter 6, Moses speak to Israel before they enter the promised land. The book of Deuteronomy is the last book of Moses. This is his last message to the new generation of Israel. We'll talk to that later. So he reminds them that the survival of their nation depends not only on armies or wealth, but on families who love God wholeheartedly. Now, the strength of a nation begins inside the home. Okay, so I want you to, ginamit na sa pagtindog. I will read to you from the book of Deuteronomy, chapter 6, start with verse 5 up 5 to 7. Amen. The Word of God says, Okay, sabay-sabay lang. Okay. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Let's start with the 4, verse 4. Okay? Ang gingon din ni, Hear, O Israel, the Lord our God is, Amen. And thou shalt love the Lord with God, with all thine heart, and with all thine soul, and with all thy might. And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thee, yes, in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Verse 8, verse 8. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontless between thine eyes. Ang lulog ng nalangin sa mga pulong, malangko kita. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your word. We pray, Lord God, as we learn, as we tackle these words of yours, Lord God, we pray you will be glorified in heaven above. We also pray that we will use this word, Lord God, to be a witness to other families and friends. Thank you, Lord God, for all the blessing that you've given us. And thank you for all the things that you've given us. Thank you, Lord God, for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Akong dialo sa pag-lingkod. Okay. Very good. Now, the book of Deuteronomy was written as Moses' final message to the Israel before they entered sa itong lugar na ilang i-conquer? Canaan. Canaan. Okay? Canaan is the land that God promised it to them. Okay? Now, the older generation had died in the wilderness. Ano naman? Because of their disobedience. Okay? So karon, ang iyahang ang iyahang isangyawan atong time is the new generations. When you say new generation, maybe their sons, maybe their grandsons, muna na siya ang new generation before they entered Canaan. So, new generation stood ready to enter the land God has promised them. So, Moses, at that time, he understood something important. Unsa man? That if the next generation
This is the new generation ng isang ginawa ni Moses. Ibilin na niya ang message. If the next generation forgot about God, then their nation will surely collapse. Okay? They will surely collapse. So kung wala i-maintain ang teaching sa Ginoo, sa new generation, there's a possibility that the society or their nations will collapse. You know what? I'll give you one example karon. The United States of America. Ano ba kasilita doon sila ron? Their new generation, wala sila kasabot kung saan babae o lalaki. Muna problema dito ka. So they forgot to, kumbaga pa, teach the new generation about God who He is. Pero medyo nagkagugot-gugot sila tungod na. No? Gawil ka dahil. At ingon lang ganin mo nga, lalaki ka, masuko. Magkasukas, kung anong may tabo dito, gawil ka. Those are the problems. So, tuon na pala yung panahon, nakita na ni Moses as problem. So, kinahanglan din, I'm looking for a word here, i-preserve. Kinahanglan i-preserve ni Moses ang ginatawag na the teachings of God. So, Moses understood that one. So, if the next generation forgets God, what will happen? Their nations will collapse spiritually. That is why He gave them the, kanigibasa na to, ang tawag ani, ano siya ginatawag na Shema. Do you know what the Shema is? Ha? Kaning Shema. Ang Shema, muna siya pulong sa Ginoo na remember na, murag na gina-recite. Kung pa sa ato atin eh, murag panatang makabayan. But in their time, muna siya ang ginapa-remind or ginapa-sutik, recite, yeah. Gulang yun ko. Recite, di ba? So, He gave them the Shema. Hear, O Israel. Yung intro, di ba? The Lord our God, the Lord our God, the Lord is one. In that time, Jewish families repeated this daily. Every day, ginapamemorize ni sila ang mga bata. As family, di ba? Parents taught it to their children morning and night. Faith was not supposed to stay in the temple. It was meant to live inside the home. Di ba hindi karon ginapamemorize nato itong mga bata o mga verses? Di ba? At their time, that's all Shema. Moto ang ginapamemorize with the whole family. Dapat, nasabtan mo ni Moses, dapat, kana siya mga pulungan, dapat continuously butang na sa una-una sa mga Israelite. Kaya kung wala na, sama sa iyang gisulti, sama sa pulong sa Ginoo, ang ilang spiritual life will collapse. Okay. So, taron, sa kanina verse, nag-prepare ko 3 points lang. Tulo lang ka points. So that we would understand as a family kung sa'yo dapat natin imo. So before we move forward, let me ask you this. Okay? Is your family, when I say is your family, naabot mo yung time together to learn about God? To be honest, sometimes nalimutan ako sometimes sa busy na ako. Diba? I-mention ba ito dito ganina? Diba? Isa sa kalaban natin sa ating oras. We forget or we forgot to give time sa ato ang mga children. So especially when teaching the Word of God, importante yun na tagaan nato og oras ang atong mga bata o atong pamilya. Especially I'm talking to the men's karon. We are the head of the family. Kita gyud dapat ang mo lead pagod sa anak. So the first point na i-share nato sa inyo is this. A godly family loves God first. Amen? Amen. Diba? A godly family loves God first. In Deuteronomy chapter 6, verse 5, sige mo din na, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So before parents teach God, okay, they must love God themselves. So kita mga ginikanan, before nato na isangyaw ang pulong sa Ginoo or kanang ginatawag lang gugma sa Ginoo, dapat kita mismo nahigugma sa Ginoo.
Kaya kung saan nyo tao, isa kong buyag lang tayo, ito paminawan sa atong mga anak. Nga naman, kung gani, mo kita sila. Actually, to tell you honestly, sa katong nagdapo ko, anak ko barkada. I think I was elementary at that time. Ano ka na yung family ka ng Diyos nun? Ang tawag Diyos nun. Religious. Religious. So, basically, nagadula mo silang balay. Naaginay time sa iyang papa, ngayon din na siya, nga oras na dapat mag-rosaryo ka. I'm in a Catholic family ko muna, so mag-rosaryo ka. Pero katong pagbuyag sa iyang papa sa iyaha, nag-shouting siya sa iyang mga barkada. Siyempre, sa Boulevard, may lamisa, may limnon, na ay pulutan. Gignan niya yung anak. Sulod sa dito, kay oras na mo mag-rosaryo. Katungan time, nakaingong mo ko. Kaya po, ang amahan, nag-shopping, nag-iinom siyang barkada, gignan niya yung anak na mag-rosaryo. So, ang question na, katong bata ba, nag-iingon niya ng mag-rosaryo, would he follow or would he understand the love of God kung iyang papa mismo nagahimog sala? Di ba lisod? So it is our job to truly love God before nato na siya i-share sa ato ang mga anak. Dapat makita sa ato ang kinabuhi una, naghihigugma nato ang Diyos bago nato i-share sa atong mga bata. Kaya para sila mismo makaingon, bitaw mo, my dad is doing God's work, so I shall follow Him. Kung saan akong isugo sila, based on sa ako, teach sila, no? Makita dapat na nila sa ato. Amen. Are you with me so far? Amen. Klaro? Klaro. Okay. Bilang ginahinahin lang ako para masaktan din natin. Okay. A family cannot pass down what does not possess. Sa usa ka pamilya, kung ikaw ginapasa nimo ang gugma sa Ginoo, ang pagtulugan niya, kunya wala na sa imong possession, kung may ipasa nimo. So it's very clear, nagisulti sa pulong sa Diyos, dapat you need to love God first. Actually, love God first above all. O ginangisulti sa Shema. Okay? So that children can recognize whether faith is real or only for some days. Okay? A godly family is not a perfect family. I'm not saying a godly family perfecto na. No. It is a family where God is truly first. Okay? God first before money. God first before success. And God first before everything. So when parents genuinely love God, children or atong mga bata, atong mga anak, see it in daily life. Take note mga kaigsuunan. Children may forget our lectures, but they will remember our lifestyle. Okay? Dili na ma-remember sa itong mga bata, daway sikag storya, sikag lecture, no. Pero makita na niya sa itong lifestyle, sa itong kinain. If they see us respect elders, expect na yung mga bata mo respeto na elders. If they see us reading the Bible, expect na kanang mga bata, o kung sa basa ko Biblia. If they see us preaching the Word of God, sila mismo makaingon gina sila, I want to be like that. I want to be like Lolo Larry. Diba? Na-mention na sa mga bata. So, importante yun ang ato ang lifestyle na dapat makita nila na ang ato ang kinabuhi uyon yun sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Amen. So, kung pinaka-first. So, itong first, a godly family loves God. Muna giuna, yun naman siya, importante yun siya. We need to love God above all. Ikadawang point, a godly family teaches God daily. A godly family teaches God daily. In Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, focus lang sa Deuteronomy. Gusto na ko. Atong i-dissect kung saan ginapasabot sa author. Okay? Chapter 6, verse 7, 6 to 7. Ingon din. And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart. So kaning pulong dapat yun naa sa ato ang kasing-kasing.
And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Oh, klaro kayo sa NIV. Teach them diligently to your children. Gisulti niya din ha, di ba? Let the church alone teach. God did not say, let the church alone teach your children. Wala na gisulti sa pulong sa Ginoo. Dapat kitang mga ginikanan mo'y una, mong sangyaw sa pulong sa Diyos, day and night. Importante din sa ito ang mga kaigsuunan. Kita magiging ang nagalid, kita magiging ang nabantay sa itong mga bata. Dapat yun ay, nagisulti din di ba? Sa pagmata pa lang nimo, dapat itudlog mo na. But before nimo na siya itudlog, dapat imutangin mo na sa imuhang kasing-kasing. Amen? Amen. Naklaro? Naklaro? Amen. Praise God. Okay? The church can help. Wala pa ko ningon nga, natog Sunday kay. No, we can help. The church can help. Pastor Enoch can help. I can help, di ba? So ang mga leaders dito, Sir Pastor Ton, Sir Surgeon, we can help. But, pag-abot sa pinimalay, ikaw yun mismo. Una na naghigugma sa pulong sa Diyos, nagbibutang sa kasing-kasing, dapat yun, ikaw ang mutudlo sa imuhang mga bata. Kung dagko na yung mga bata, inyong mga apo. Di ba? Amen? Amen. Praise God. Oh. Amen. Let's continue. Faith must become part of everyday's life. During meals, during conversation. Okay? During the time na naami sa gawas, manatos din mo, ang China, country nga China, ma-realize na po sila na naano yung mga churches dito. Kaya katong first time na nagsakay niyo sa MRT, may kabalo kung saan pagbayad ko niya. Ay, nitabang sa mua. And I'm pretty sure she's a Christian because she talk English. Ano siya. And then she said, pagkala, okay, take care, God bless. So, na-realize ako, na-catch na ito, nakaingon ko siya, open ang Christianity din. So, kung makita ko na ito, ang China is na sila part every, ang taong barangay bang tawag na. Kung asa ka nagpuyo, na ay walking distance naman ay tapo ang part. Ngayon ano, ginamahalandan nila ang time sa family. Dapat, katong niadto mi sa park, makita gini mo dito, whole family din ang nag-enjoy. So, gitudlo naman sa pulong sa Diyos. Amen? God is teaching this to us as a Christian. Na dapat, muhatag yun panahon. Dapat, mutudlo yun sa atong anak. Dapat, i-correct yun natin sila. Actually, I'm all about disciplining my children. Kung dili nato na sila i-discipline o tao, problema yun na, pag dako anak, bubihis yun na siya. Mga nangyaytabo karon sa mga i-mention ganina, USA. Because of that law, that they cannot discipline their children by wrath. Anong gunala nito ba? Kaya dito magod, pag gunala nito ang bata dito, sa may metabo, makulong ka dito child abuse. That was kanabalaan 1990s o 1980s ata na siya, or 90s. So karon, kasi problema karon. The new generation, itong mga bago nila, dahil nakikulo. Paalang niyo o tablet or cellphone. Mabalitaan na lang niyo, patay na niyo yung mga. Diba? So those are things na i-consider, which is, kung una pa day, nakita na ni Moses. God saw that also. That's why He leave a message na kita. Dapat, tipigan yun nato na itong na. I-mention ganyan, di ba? Children, obey your parents in the Lord, for this is honor your and amen. So ito doon na nasa pulong sa Diyos, mga kaigsunan, ibig sa mga gagmay ng mga bata. So kung inyong ginikanan, kasabaan mo, kung sa may imuha ninyo, magdabo. Kung inyong ginikanan, buwangan ninyo yung cellphone, kaya wala namin nahimo sa balay. Kung sa imuha ninyo, magsukok-sukok mo? No. Kaya naman, para man sa inyo ha. If your mom will get your gadgets from your phone because you're not doing anything at this house, you need to obey that because it is for your own good. Pasensya na, i-English na ako para masaktan sa mga bata.
So are things na dapat nato timanan. Okay? The home should become the first discipleship center. Amen? Amen. Dapat sa panimalay yun na magsugod. Okay? Children should hear prayer at home. Do you pray at home? Say amen. Amen. Praise God. You should show forgiveness at home. You show forgiveness at home. Amen. Praise God. You should show worship at home. Sabi nag-worship din sila panimalay. Hindi nginig ka mag-praise and worship. Kuya, di ko maka-praise and worship kuya kaya wala may drums dito sa mong balay. No. You sing praise and worship sa home. You can sing. Di ba? You can sing and pray for God. And last, you show biblical wisdom at home. Amen. Kung if you did that, kung himo din yun ang tanan, then you are in the right path of growing your family in God. Amen. Kung ipinakanin doon, if our family will grow, di ba? Pinaagi sa kabubuton sa Diyos. Sigurado yun ko, you will be a happy family, a joyful family. Saba, pero joyful. Di ba? Kasi itong sa doang balay, easy, what is our family gani? Messy and loud, but we love each other. Mukha na siya. Okay, so klaro no? The first point is that our family should love God. Amen. Actually, love God first. Okay? Amen. Second is, we should teach the love of God. Okay? Ikatulo, a godly family lives their faith publicly. Ano sabihin eh? Ano sabihin eh? Live their life publicly. Actually, dagang ways sa publicly. Dapat ipakita nato sa ato ang mga silingan na naghihigugma ta sa Ginoo, or ang pamilya ni mo gihigugma sa Ginoo. Deuteronomy chapter 6 verse 8 to 9 nagingon. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Verse 9. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Since, ano naman takaroon, technology works, kung saan dapat nato himuon. I-post nato kung sa kamahayong Ginoo sa tuang pamilya. Huwag mo sa ito, maulang mo post, ano na yung post? Post mo man yun. No, they need to know that God is working in our family. They need to know that God is blessing your family. Amen? Kasi nag-post rin nonsense. Try posting something na maka-encourage. Try posting something na gikan sa Biblia. Try posting something na makahatag o kalipay kung naay mo basa sa imuhang mga posts. Wala man tagilimit sa ito. Una panahon, kinahanglan na mo sa inyo gara sa gawas. Gamit ang microphone to tell the people how good God is. But because of technology, you can do that very easily. Pwede na ka sa social media. Show it to the world that God is good, that God loves your family, that God is blessing, giving blessing. Sa inyo, tama ba akong words? God is gahatag og blessing sa inyong family. Diba? So again, bind them, sa Deuteronomy chapter 6, bind them as a sign on your heart, your hand. This means faith should influence both action and lifestyle. Okay? God never intended Christianity to stay hidden inside the church walls. A family that honors God should reflect Him. Dapat makita sa ato ang mga liho, makita sa ato ang pag-istorya in speech, in honesty, in relationship, in parenting, in business, and in marriage. Dapat makita ang gugma sa Ginoo sa kanang ipang-mention ako. The world should see Christ through the atmosphere of our home. A beautiful house without God is still an empty home. Pwede ka mapatindog, dagko nga balay.
Pero kung wala yung Ginoo anak, sigurado yung ko, samo ko ng balayan. Sigurado yung ko, dili na ulian. Because there's no God in it. There's no peace in it. There's no joy. Anong uli pa man ka? Stress na galing ka sa trabaho niya. Pag uli mo sa balay, stress kaya pag niyatan sa mo. Abay, pag di ka uli. Diba? That's why it's very important that in our home, God should be there. God should exist. How do you know that? How do you know that? Pag ulit pa lang nimo, kung ang imuhang pamilya, okay, malipayo, kung nag-iigugma sa Diyos, pag-abot nimo, mugapos ka nimo mga anak sa imuha. Muhalok na imong asawa sa imuha. Muhalok na imong asawa, gigutom ka, kilutuan ka. Diba? Kaya naman, those are the ways of God. Diba? Ang mga babae dapat masubmit sa iyang bana. If we show God's love through our marriage, isa man na siya sa makita. We as the father or we as the husband, we should love our wife. And wife would submit to us. Diba? Ingana mo na siya. So kung gi-follow nato na siya tanan, pag uli lang, kayo uli sa balay ko. Ling, uli na ko. Diba? May ingana ang karoon, may mga joke. Di mo sisudan mo darating. Ayaw ka bala ka, nagluto na ko. Diba? Pag abot pa lang mo sa balay, gisugat na kasi mga bata. Daddy, kaya nga naman, mga bata pa lang, children, obey your parents in the Lord, di ba? Hangul kayo na siya sa inyong presensya. Ay, muli na si Daddy. We'll be happy. We're gonna play. We're gonna play ML. Mobile Legends. Sorry, to be honest. Ulit na sila. Nakatry na sila dula magulog ML, which is, ano na po, ano na po sila. Pero galingaw sila po na ako. Dula kami. But yet again, spend time with your children, show them love, and tell them who God is. Or again siya, no? So, kung dili na makita sa katawhan, kay ingon man yun sa pulong sa Ginoo, di ba? Markahan mo yung balay, butang ang imong balay. Isa itong gisulti sa verse 9, and thou shall write them upon the posts of your house. Yan, bakit pakita niyo mo. At kaning balay na gihigugma sa Ginoo. Di ba? Sa to since it is technology, social media, hindi na ingon i-show lang ninyo kung sa kamaayo ang Ginoo sa atong family. Thank you, Lord, because ingani nakataon mi ka. That's why I always ask you kung nakapamahaw. Kalimot ko pang utang. Nakapamahaw mo ka na? Yes. Nakakape. Isi nakakape. Amen. Kung wala yung kape, tubig na lang. Isa na kayo ng tubig. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay? You are wealthy. Salamat po sa Ginoo ay kitagahan mo tubig. Salamat po sa Ginoo kay ipupaw mo. Amen. Kaya napag yung katuyuan ng Ginoo sa inyong pinanggay. Okay, application. So how do we apply all these things na natong anato karon? The first thing is, kinahanglan i-restore nato ang prayer time sulod sa ato ang balay. Do you have your own prayer time? Like, pangutano nato itong mga anak, what do you want me to pray? Anak, importante gid na siya. We should have a short family prayer time because prayer matters. I-explain ko din muna sila, it is talking to God. If you feel depressed, talk to God. If you feel that you fail, talk to God. If you feel that you have succeed, talk to God. If you feel that you're happy or joyful, talk to God. Prayer is very important part in our Christian life. Ikadua, spend intentional time together. When you say intentional, schedule din siya. Okay? Schedule. So karon, sa amo magod, every Saturday, lagi may ginatawag na schedule time sa ako ang parents. Muna, pagpunta, ingon din ako sa akong mga bata, you need to be prepared because dadunta mo ito ila lolo o lola. So lagi na siya, tuyo niyo. Pag abot sa balay, dapat yung aning orasa, magtapon tao. Anong pagkaon, kanang mukhaon mo, kanang together, schedule time, dapat importante na siya. Dapat dili na walaon. Kanang ganing, mga onsa ta, si Juan wala pa man, sak dito. Mukhaon ra mo to, kung buto mo. Kasagalang tubag na to, di ba? Pero importante gid ay nga, together or sabay mo magkaon. Mas lagi mo na, magkaon mo, sabay mo. Di ba?
You can talk to your children. Di ba? Kaya kanina yung mga bata, pagdagko, especially mga high school, dili na nag-share sila ginikanan. Tama? Mga ginikanan. Dili sila nag-share, no? Gina-secret na sila. But it's very important, mga kids, it's also very important that you share or talk to your parents about it. Kaya kanina yung mga ginikanan, makatabang yun na sila. Especially if your parents is a Christian. Hallelujah. Diba? Importante yun, kamo, share mo dapat sa inyo ang ginikanan. Ang problema kung hindi mo Kristohanan ng ginikanan, pag mo share ang bata, masabi may tabo. Kasapaan, bunalan. Muna, ang akong mga bata, if they tell the truth, ginatagaan naman sila ng reward. Kaya kung musulti sila o baka, punish me na. Pero explain na, just tell me the truth and we will not get in. Ang practice, ang mga bataan, ang mga bataan, ganahan na sila magsulti o tinunod sa inyo. Muna yung sikreto. Ayaw dahil kasabi. Sama, bagsak mo. Wow! Isa-lista niya! Pagano, bagsak ko. Ano sa nilita mo? Asa maka nag-isod? Sige, balik tayo. Pabalaga ko, mabagsak. Hindi mo ano ka na to. Those are word of encouragement para sa inyong mga bata. Isa yung nakasabang na rin pag musultik tinuod. Raise hands. Pinakalat. Ana din. Namdis mama. So sa mga ginikanan, it's a better practice kung ang inyong mga bata, if they tell the truth, ayun din mong kasako, ay huwag na rin ba? Ang pinakasakit na rin ba na kung na yung musulti sa mga dili ko sa laki. But it's very important to make them understand that there are only two genders. Kaya nang magiging na ito ang problema naman sa society because of the social media. Bantayan na ito na kung sige na tanong. Sorry. Padayan ka. Nasabtan akong point. Okay? It's a practical point lang na pwede na siya magamit sa atong family. Okay. 6 minutes. Napako 6 minutes. Sorry. Okay. Let children see authentic faith. What is authentic faith? Okay? Do not only preach Christianity. Kanang na ako din nagsangyo ko. Okay? Dapat, kanya kung isangyo, ako po di siya imuon. Ako, ano nyo? You read the Bible. Whatever is it in the Bible, dapat imo sundon. Kaya para, mo na kinatawag na genuine, authentic faith. Dili ka ng piki-piki lang ba? Para lang makagather of God. So kung unsa niya akong ginasangyo din dapat i-apply po na ako ni sa ako ang panimalay. Kinsa ni kailan din na nagasangyo pero maldito di ay. Tagana, di ba? Magigiwarningan ta ni Kristo Jesus sana. Wolves in sheep's clothing. Batayan ninyo na. So, ganahan ko aning kuhan kaning simbahan kay hindi genuine kini siya na faith. Amen. Genuine kini siya. Musangyo gyud mi og sala dinhi. Musangyo gyud mi og kamatuoran. Musangyo gyud mi kung unsay naa sa pulong sa Ginoo dinhi. Amen. Ato di mo tanaw busy sa buhay. Amen. Authentic faith. Do not only preach Christianity, practice it. Next, make God part of daily conversation. Importante siya. Sa amoa, kami ni Mrs., namin monthly meeting together with sa uban ng mga business owners din eh. Nagatapok me. Manotice yun nila na Kristohanon me. Kaya every time that we talk, doon nga gaya-gaya ang kaon, we always include God in it. Ingon niyo ko, sige lang ko din, maluya ang ginuan. Ay, ba lang kang ginuan na lang bata sila. Those are words na simple lang, na matouch nila, na, lahi, hindi sila no? Kaya bisa nagka-problema na ang negosyo, they will always say, thank you, Lord. Ngayon siya, normal naman na sa negosyo. Salamatan na lang natin ang ginuha na, additional understanding kung saan na ito pagpadagal ng tao ng negosyo. So, di na malamdaan, makita na nila. Puhon nga rin, kasi may invite na mo din church. Kasi may invite na mo, kasi dahil, musim ba din Talk about God naturally.
Okay? Not only during problems. Kanang, in good times, you talk about God. In bad times, you talk about God. You thank God for everything. Good or bad. Mo man ang ato ang lifestyle as a Christian. Kung makristohan ka, may mo ba maayon mong kinabuhi? Yes. Di na ba kakadawat ang problema? No, makadawat di ako ka problema. But, you will know how to handle it in Christ Jesus. Amen? Amen. Amen. Klaro? Klaro. Okay. 5. Heal broken relationship quickly. Pride destroys family. Am I right? Yes. So, pride destroys family. Kung magarboso ka, bungkag yun yung pamilya. Kasi dapat ang ibilin ang humility. Because humility restores them. Okay? So, akong challenge niyo karong buntag mga kaigsuunan, today, God is not simply asking, do you attend church? No. He is asking, what kind of atmosphere exists in your home? Wala mo ko kabalo susunod sa inyong mga panamalay. Eh wala man ko nagpuyo sa inyo unless kung papuyo ko ninyo dito sa kakulan. Hindi man. So wala ko kabalo kung unsay naa sa inyo ang panamalay. So ang challenge karon mga kaigsuonan, ang Ginoo wala nagaingon sa inyo, wala nagapuntahan karon kung nag-a-attend ba ang church. Obviously nag-a-attend ka church every Sunday. Especially kung nakay part sa church. Ang question din ha is unsang klaseng atmosphere ang naa sa inyong mga panimalay. Do you believe that in your home, nag-aaway ang mga angels and demons? Depende na kung insa inyo ang ginapa-feed. Sabi mo, kung if ever ba, hypothetically, even in your mind, okay, in your mind, angels and demons are constantly battling. Good and bad are constantly battling. God's will and Satan's will are constantly battling. Depende na sa inyong lifestyle kung kinsa ang inyong ginapa-feed. Kung kinsa inyong pakanon, sabi na yung pet mga animals dali. Kung pakanon ninyong isa ka pet, ang isa dili, kung sabi na ito, kadugay, kung isa ka pet, magluya, mamatay. So, depende na siya sa karon sa ato ang lifestyle. Okay? Ang ato ang lifestyle, mo na siya ang mo-feed. For example, kung ang imong gina-feed sa imong utok is all those evil things. So, unsa magdumala karon, unsa ang mamatay? Kuha ninyo? Kuha ninyo. Na may barkada, kuya. Akong barkada, nag-agad at inom. Di ko kabalibad. Isa na siya, marag gina-feed na nimo ang evil things. Kung sundo nimo to, ang ipakaon nimo is katong yawa sa mga. Okay? Huwag iingon ni Kristo Jesus. Di ba? Dapat yun, sundod yun natin siya. Di ba? Okay? So, baita. Is your home filled with peace or constant anger? Isa ba din ang permintiin ito ulo? So, balay. Wala ko nang tanaw din eh. Dari ko nang tanaw. Isa din ang init ang ulo. Sa balay. Kisa. Ayan na. Mana? Sige. Ang mama daw. Mana man? Dapat yung reason. So dapat kita, ako amahan, ako to be frank sa akong balay. No? Baba pa lang ako. Baba ko. Timla ko kape. Ready before the whole day. Pag mababa na si Mrs., kanya akong mga bata, walang pa na nag-prepare. Butok yun ang balaya na. Pero, part man na sa discipline. Tama? Hindi man na-ingon niya ka. Kaya lang, hindi ko isigulo. Mami, sige, saan ako na bahala? So, ano na siya? Okay? So, peace. So, kinahanglan, pag once na mo try na kagbutor, o init na yung ulo, musugod na ka o ka ng kalayo, ang buyo kasi Ginoo. Lord, worth it ba kung masabog ko? Okay, those two things makinanglan namin yung ngayon. Pinamaayo pa pag-istorya o pinaisog pag-istorya. O sa'yo ba yung mas gwapo? You know what? It's a psychology. Kanagong
magdula ka o competition, kung makapartner gani ka na gina-pressure ka pimili, madali. Mapildi na, kasi ka mapildi. Di ba nag-games mo sa inyong youth camp? Pag naamoy ka, padali ka na. Makarang katong nagadula nito. Pero, kung tarungunin mo, sige lang, kaya ka talaga. Kaya lang na, sige, start na. Go, kaya. Di ba, may successful. So karon, itagaan mo wisdom sa Ginoo karon, kung sa'yo gamiton ninyo. Ang pinaiso, o lumanay. Kaya lang, mudipindigyan ko na sa receiver. Kung gahing ulo ang receiver, natural, gamitan na ni mo pinaiso. Kung sa manggil ko yan. Kung sa manggil. So, okay. Peace or constant anger. So kung if ever constant anger ang inyong panimalan, you need to pray it daily. Ampuan niya. Okay? Ampuan niya. So dapat i-change yun lang dapat. Kung sa reason nga nung kainin o ulo ng isa. Di ba? We grow as a godly family. So dapat kita i-understand kung ato ang reason. Ano nagayaw yun yung ato ang inahan. Kung sa dapat nato himuon, isa po na siya dapat nato i-consider. So kung nagayaw yun na gani ang inahan, reaction, natin ay reason anong nireact na. So as a father, akong himuon, ako kailan ako mga pag-ilis mo, madali na mo kayo para okay, manglakaw na tayo. Di ba? Balance. Pag naman, balik ako ng-peaceful. Okay, kadua, is your family growing spiritually or drifting? Sapod na. Diba? So, unsay dapat activity na to na makaingon ta nga atong family will grow spiritually. Ako, actually, na-mention na ako ni before, na ako ay 365 Bible story book. Itong una, yung itong una, kailan ko lang pinahimbo karon. Itong una, nagmay man sila, binabasa, pinapuli sila every night. And they're very excited. Kaya naman, after na ako moment sa isa ka-story, bingon din na akong pamumuran ni si Alex. Daddy, I want one more. Ano siya. Antod sa parang nahurot man ang pinakapili para matulog. Anak siya. But it's very important. Ano man, it instill in the mind of your child na kamo nag-grow mo spiritual. You are drifting towards godly family. Wala siya. Ikatalo, are your children seeing Christ through your example? Ano, very important yung mga kaigsunan. Ang ato abang kinaiya, ato abang lifestyle, o yun ba sa kung saan kabubuton ni Kristo? Aron makita sa itong mga bata na itong kinabuhi, dapat musugay yun sa will sa Ginoo. Ba? O yun ba? Or ato abang kinabuhi, maayo ba ang atong example sa ato ang mga bata? These kids, kani makita niyo mga gagmay, these are the next generation. There were once upon a time na kani sila JJ, sila Casey, sila Igor, isa kani sila Teacher Jack, sila Teacher Gibb. Young people na ito muna din sa church. Diba? Si Gibb, first time na attend o kuan, youth camp sa UCYF sa Fordstown. Diba? Nalipay yun siya. Kaya man, she didn't expect in ani kalinaw ang mga Kristohanon sa ito. Because she played the Ranger games. No? Asa ka din na, lamit kayo, nabay ko o silupin sa mga games. Lamit yung feeling, diba? So, somewhat in it is that even though we are Christians, we still know how to have fun. Amen? Amen. Hindi naman gusto sa Ginoo nga mag-Kristohan ka uptight kayo. No. Ipa-feel na to sa itong mga young people, mga guwapa ba yun, mga guwapo, kaway-kaway, mga young people. Amen. Diba? Ipa-feel na to nila that in serving God, there is joy, there is happiness, and also it is fun. Amen. Praise God. So maybe our family is struggling today, and the struggle button family, I hope na. Maybe prayer has disappeared from the house, or maybe business plays a spiritual connection. Okay? But it is never too late to rebuild a God-centered home. It's never too late. Too late na sa mga kaya gulang na, mga bata, wala na rin. It's never too late. Prayer is the most powerful thing. Wala naman ko ginamumusa sa especially dito ko sa mga senior din, mga senior din.
Usually, ang problema na ito, usahay, atong mga anak, makalimot og hello sa ito, anak sa, makuhan, pero I'm pretty sure sa ito, dili na siya ang case. But, it is very important to pray for your children in your apos also. Ang kuhanin niyo before ka matulog, ang kuhanin mo kung kamagulangan ng mga anak. Ilan ba kabog mga bata na to? 7? Amen. Bugaya ni mo mga manan. Ha? Siyam mo ha. Isa-isa uli mo nagampo. Tanan hantod sa mahuman ka. Make it a lifestyle because prayer is very important in reaching the heart of your children. Amen. Ako ka pag narapataka pa niya story. Pero, isa ka inahan. Gaambog yun siya sa ng bata. Kaya ang bata, bro, na problem delinquents, no? Sa US mo, mamana, o drugs, na pa. So, sige siya tampo. Hindi naman maminaw ang bata sa iya. Ugawas na titawag sa. Kasi siya, kinapray yun. You pray for your children. Hantong sa niya, ang time, ngangiyang anak, out of nowhere, di uli siya. Kay dili daw siya katulog. Kay mahinumduman daw niya perminti iyang mama. Katong pag-ampo sa inahan, sa katong bata, reach him out. Ang Holy Spirit na amitang sa casa. So mga kaigsunan, senior man, or mga ginikanan na napang mga bata din, ang buwan na itong mga anak. Whether we like it or not, namin din mga bugoy ng bata. Amen? Okay? Ang pinaka-powerful way to reach them is to pray for them. Bahalag din sila kabalo. Di ba? Usually, may yung sila, ating doon ka mo eh. Gampo, di ka ma. Di ba? Gampo, di ka ma. Pero kita, as Kristohano, na ginikanan, dapat yung kamo ampo sa itong mga bata. At least every day. Okay? Amen. The greatest, okay? Revival can start at the dinner table, or revival can start with one prayer. It can start with one parent deciding, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang gusulti ni? Amen. Si Joshua na nag-mention na. Kasi napagwapo mo good from time ni Moses, napasok ang niya sa new generation, which is pagkabot from Joshua, iyang maintain, iyang gipadayon kung sa itong teaching. The Shema was the teaching. It was very important to the Israelites. Kaya nga naman, katong new generation, nakonquer yun nila ang Canaan. Katong lugar nga gihatag yun sa Diyos sa ilaha, nabuyan yun. Tungod kay wala silang ibiyak sa pagtulunan ng itudlo sa Ginoo sa ilaha. Although nga na ay mga disobedient na mga time, wala gito sila naka-enter sa promise na itong mga new generation, mga bagong tubo, mga bagong anak, mo ito siya ang nakasulod sa promise na. So, diri mga kaigsuunan, the future of society depends on families. The future of families depends on whether God remains at the center. In Deuteronomy chapter 6, Moses understood that buildings, wealth, and success could never replace spiritual foundation. A strong family is built when God is loved deeply. His word is taught faithfully, and faith is lived daily. Amen. The greatest inheritance we can leave our children is not property or money, but legacy of faith. Importante din ang tubo. Because a family that walks with God can impact a new generation. I think it's time kita mga parents, Christian parents, to be strong in teaching the Word of God. Because our enemy, the world, is attacking our children daily. So it's best na kita mga ginikanan, strong ang ato ang pagtuo para kita mismo ang magtudlo kung sa'y tama. Gikan sa Diyos ang mga pagtuo. Hallelujah. Ganyan ang pagtindog.
Let's pray. Yes, Lord God. Heavenly Father, we thank you for your word today. Thank you, Lord God, for reminding us that family is your idea and that you desire our home to be a place where your name is honored. Imong pagtulunan, Ginoo, natudlo ka namin kung ang mga gugma ay dapat makita. Lord, we confess that many times we have become busy with things in this world. We also ask for forgiveness because we neglect what matters most. Forgive us, O God, for the moment that we have placed our promise about you. Forgive us when our homes have lacked prayers. Forgive us, Lord God, sa mapakyas kami, Ginoo, reminding our children that the true love comes from you. Lord God, today we accept, Lord God, this challenge. Help us to love you more with all our hearts and soul and with all our strength. Let our faith be genuine and not merely something we practice on Sundays. Transform our hearts, Lord God, so that our family will see Christ in us every day. We thank you, Lord God, because you have been so good to our lives. Para sa mga Amerikanang Ginoo, give them wisdom and courage to lead their homes according to your perfect will. For husbands and wives, strengthen their love, Ginoo. Love and commitment to one another, Lord God. Sa mga kabataonan, Lord God, at mga anak, give them the heart that honors and obeys. For families that are hurting, Lord God, give them healing. Hallelujah. Thank you, Lord God, for everything. We surrender our homes, our marriage, and our children, and our future into your hands. Thank you, Lord God, for everything. Thank you, Lord God. We ask all these things, Lord God, in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Ato palakpakan. Daghang salamat, Brother JR, sa pag-share ka nato niya ng mensahe gikan sa libro ng Sulat ng Moises sa Deuteronomy. Doon ako'y nakuha ng attention na iyang isulti niya. The greatest inheritance that we can leave with our children is the legacy of faith. Ang pagtuo nakasugod sa kinikanan kunya mo influence sa kabataan. O ang desire nato labi na yun sa atong simbahan na ang pamilya yun matagaan ng attention o nga doon na bigay programa, no? Every quarter we have Family Sunday. So I hope na ang naadili tingali wife, you can share it to your partner. Katingali bana lang ang nandiri pero asawa, you can share it to your partner at the same time. It is always good, no, to see a family worshiping together. Mao yun ang desire gikan sa sunugdanan. Receive niyo yun ang Ginoo na ang pamilya mag-represent sa ingarian sa Dios dinhi sa yuta. Mao na ang iyang katuyuan sa pamilya. Pero nabungkag tungod sa sala. Apan gusto i-restore balik pinaagi kang Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mo ay provision aron ang pamilya mabalik
sa daan nga disinyo sa Ginoo, that the family would represent the kingdom of God here on earth, where God reigns and lead. So thank you, JR, for that nice message. Practical, no? Dali lang sabto, bisan mga bata, ang kasabot, basta naminaw. Kung buwan naminaw, wala ko nakasabot. Tungkol kay gi-explain kanang pinaka-ubos na pag-explain para ma-reach out ang tagsa-tagsa kauna-una para mapanalanginan o mahimo kitang ehemplo sa atong kinabuhi. Ang nakuha na ako dito ganito sa later part na bisan mo sa kahimtang sa imong pamilya karon tingali ulat ng kayusa. Ang solusyon is prayer. Continue to pray. No? Dili yun undangon ng pagampo, kaya pagampo sa katao nga matahong dako kini og kahimuan. Pray for your family. The family is very important to you. Ayaw ang puing nga mamatay na, ang puing nga buhi pa. O, kadaganan ka na ito. Gusto ka mo ako katulad na kay para di na makariak. Karon ang puan na ito itong mga buhi. Pasag di nga mo riyan. Anyway, ang Ginoo may murikap niya na mga. Kay kinahanglan siya modol sa Ginoo while he is still living. Mauna ang pinundan. So, ako gawa ko ng ginikanan ng ni mga mama, papa. Be serious. I know we have problems in the family. Walay pamilya, walay problema. But the answer is God. Tingali ang imong nauna dugay man ang tubag. Wala kay problema sa tubag. Ang imong problema o mawang pagkampo. Kahit ang tubag, iya man sa atong buhay na Diyos. Ang iya lang isulti, pinangisal po is to pray. Okay, shall we all stand as we end up our worship this morning? Thank God for the message that we have received. No? Na muli kita puno sa kahibalo, o kiningang kahibalo, kinahanglan i-apply nato sa atong kinabuhi. We will sing the Lord, even in trials long. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We are the sons of God. We serve the Lord. As for He and I know, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Even in trials long, no one can separate me from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord.
Amahan ka laging doon. Nakita ko nagdemong ang among mga ginawa. Among prayer, among tagsa-tagsa ka pamilya mo kayo sa kayo. Diha sa pagkinabuhi, pagpagalagad o pagkikugma kanino. Tungkol kayo kong ipadayan, pinaangin sa imong mga pulong. Yang usara ka panimalay nga nagkaikusa niya sa pag saling o pagkalagad kanino. Nagasaad ka magdagang mga manilangin, mga maayong utang. Yakun ang kabataan, ang inumanon, nagatahon sa ilang binikanan, makaangkon sila o taas na kinabuhi. Ang taas na kinabuhi nagadipindi sa among kahibalo sa imong mga pulong. Tungkol kaya imong mga pulong maumay magabiya kanamo kung unsay maayo angay nga pagabuhaton. Nga makahatag og dungog himaya sa imong buhi ngalan. Ila na o Lord nga malisod ang kinabuhi nining among kapanaunan. Labi na gyud sa mga bag-o henerasyon. Dagan kayo ng mga kompetensya na pwede makabalda sa pagtuo sa matang usa. Apan si Moises pinagi sa iyang sinulat, nag-aawag kanamo ingon nga mga binikanan. Naawag yun ipaambit kini imong mga pulong. Nga una ang tagsa-tagsa na membros sa pamilya mahigugmag yun kanino. O kinahanglan magkaiusa niya sa pagsunod kanino. Lord, I pray that you would bless us. Nagami kami ng imong panalaginan ng matag-usap ka pamilya na represented here. Nag-aako kami, Lord, na pinaagi sa imong gahom o sa imong panahon. Imong iusahon ang mga pamilya na wala pa nagkaiusa niya sa pagtuo. Imong walaon ang mga babag o ang mga rason na ano nga dili yun magkaiusa niya sa pagpangalaman. Nagangyo kami, Lord, na ang imong kaalang gikan kanimo maoy maanaa labi na gyud kadtong mga tao nga imong ipanalaginan pinaagi sa kinabuhi nga naa lamang kang Ginoong Jesus. We thank you, Lord, for this time that we can celebrate our family Sunday. Nagpasalamat kami nga una kay mga pamaagi o kanang mga pamaagi among gamiton sa dugay na namong ihandlo unta matagpo yun. Magapadayon kami niya sa paghangyo kanimo pinaagi sa pagtagpo. I pronounce blessing upon his family here. Naibalo ko, Lord, na imong tinguha sa matabusan na makaiusag yun niya sa pagpakalagad kanimo. Nagahangyo kami, Lord, ng imong pagkatipigan, pagkapandungan sa imong kampanan na kamo, ang matagpamilya na ni-adili karon. Na ang imong ngalan kayo, maugyon ang matagaan, kung mo ulimaya. Thank you, Lord, for your word.
sa katong mga mensahe ikan sa imong mga pulong sa matapos sa nga nakatuo nga mahimo namo kining mapaambit sa among taksa-taksa ka pamilya ug bisan pa sa among mga hinigugmas kinabuhi. Salamat sa kumpiyansa mo kay kung kami magasulod ug magatuman sa imong mga pulong. Ikaw gayon maghimo o mga kahulungan mga butang pinaagi sa pagtupad sa among mga pagdampo. Salamat sa imong presensya pinaagi sa walang Espiritu Santo nagangyo kami nga ikaw sa kanunay magapadayon sa pagpandong pinaagi sa imong kamanan nga kamay. O karon ang gugma sa langitod nga mahal nga mao'y nagmugna sa langit sa yuta o ang grasya ni Ginoong Hesus nga mao'y naghalad sa iyong kinabuhi dito sa cross sa Kalbaryo o ang pagigdaig sa Madang Espiritu Santo nga pamilipay pag-auban ka na mo ikan karon hangtod sa balay katapusan kay kinigtanan among iampo diyan lamang sa pangalan sa imong